Mga awit 8:1, O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila, iyong papuri abot sa langit. Tayo po'y manalangin. Panginoon, tunay nga po ng iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan, Panginoon, ay maabot sa mundo, sa buong mundo hanggang sa langit, Panginoon. Na wala po kaming dapat ipagmalaki, niyaman, Panginoon, o kahit anong estado namin sa buhay, nilayo o taas, Panginoon, ng aming narating, ay titingala kami, Panginoon, sa iyo upang manalangin. Papuri sa iyong pangalan, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous praise. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? Say what may the tidings be, which inspire your heavenly song. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Ama namin Diyos, dakilang Ama, kami po'y muling nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan mo at katapatan mo. Salamat, Panginoon, sa isa pang pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin na kami narito sa loob niyong tahanan upang ikaw ay purihin, sambahin, sa Espiritu at Tohanan, na kung saan, Panginoon, pinagpapasalamat namin sa inyo ang panibagong buhay at kalakasan na mayroong kami na gagamitin namin, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Panginoon, dalangin ko po na ikaw po ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan, na madama namin, Panginoon, iyong presensya, na kami, Panginoon, ay tunay na magkaroon ng kagalakan sa aming mga puso sapagkat nakadaupang palad ka namin dito sa iyong tahanan. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy kang mangusap sa bawat sa amin, maging, Panginoon, sa mensahe, sa mga awitin, at sa aming Christmas presentation na gagawin. At inihiling ko po, Panginoon, nawa sa lahat ng aming gagawin, mabigyan ka namin ng kapurihan at kaluwalhatian. Panginoon, pinagtatagubilin ko po sa inyo ang aming mga activities for this day. Ang Panginoon, itong aming Kids Worship Ministry, ang aming Sunday School, ang Lay Leaders Fellowship, ang YAPSI. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy yung pagpalain ito at patuloy na suportahan ang bawat sa amin sapagkat ito isang gawain na pinagkatiwala mo sa amin na kinakailangan naming gampanan na may kaayusan. Kaya nga, Panginoon, salamat sapagkat ang mga leaders ng mga fellowship na ito at bawat gawain na ito ay patuloy mong binibigyan ng katalinuhan at kaalaman kung paano nila, Panginoon, mapapaunlad ang ministeryong ipinagkatiwala mo sa amin at ipinagkatiwala naman namin sa kanila. Dalangin ko rin po, Panginoon, aming prayer meeting. Salamat that every Wednesday, Panginoon, ay nagkakaroon kami ng pagkakataon. Nakatagpuin ka sa kaparaanan na kung saan kami nagkakapanalinginan na ilalapit namin sa pangangailangan ng aming kapulungan, na ilalapit namin ang pangangailangan ng bawat sa amin. Kaya nga, Panginoon, salamat sa ministeryong ito. Ngayon din po, Panginoon, mga kapatiran namin may mga karamdaman ay pinagtatagbilin kong patuloy sa inyo. Ang iba, Panginoon, ay kasama namin ngayon sa iyong gawain. Narito sila, Panginoon, sapagkat nais kanilang dakilain, bigyan ng kapurihan na sa kabila ng karamdaman, they can still worship you in spirit and in truth. Kaya nga, Panginoon, salamat sa kanila na sa kabila ng kanilang dinaramdam ay kaagapay namin sila sa paglilingkod sa inyo.
At alam po namin, Panginoon, na hindi mo sila iwan, hindi mo sila pababayaan, na maging ang bawat isa pa na hindi namin nakasama ngayon na may karamdaman, ay abutin mo po sila, Panginoon, yung pagpalang kamay bilang isang dakilang manggagamot. Panginoon, amin po mga kapatiran na sa ibang bansa, ay patuloy kayong pinagtatagubilin sa inyo na ikaw po mag-iingat sa kanila, tutulungan mo sila sa kanilang mga gawain, at patuloy mo ipadama mo sa kanila ang iyong presensya. At salamat, Panginoon, sapagkat alam namin ng bawat isa sa amin, sampu ng kaagapay namin sa sumsesyon at mga mahal namin sa buhay, ay patuloy mo ilalayo sa pandemyang ito na muling lumalagana, Panginoon. Isang karamdaman, Panginoon, na hindi namin nakikita. Hindi namin kayang ilagan, hindi namin kayang iwasan, subalit alam namin, Panginoon, that you are still on your throne and you are in control of everything at hindi mo hahayaan na sino man sa amin, Panginoon, ay mahawahan ng karamdamang ito. Kaya nga, Panginoon, patuloy mo kaming itago sa likod ng iyong krus, lukuban mo kami ng iyong maldugo mo, at Panginoon, patuloy mo kami samahan sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Panginoon, maraming salamat po sa kabutihan at katapatan mo at minsan pa'y ibinabalik namin sa iyong kapurihan. Ito po aming inihiling at pinagpapasalamat sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoon Jesucristo na aming sinasambat pinaglilingkuran. Amen at Amen. Pasko ay darating, halina at magsaya. Kung mayroong problema ay kalimutan mo na. Mga tampo sa puso'y huwag bigyang pansin, di ba't ang Pasko ay para sa atin? Pasko dito sa atin sadyang naiba. May karoling, may aginaldo at parol pa. Lungkot sa puso ay hindi mo madarama, dahil ang Pasko ay pagsasaya. Silent night, awit maririnig, pagkat Pasko'y sasabi, saya, ito sa ating bigyan. Ito na, ibatas ng pag-ibig, sama-sama Pasko'y paghandaan. Kailangan ng mundo'y tunay na pagmamahal. Silent night, holy night na naman. Sa puso'y huwag bigyang pansin, di ba't ang Pasko ay para sa atin? Pasko dito sa atin sadyang naiba. May karoling, may aginaldo at parol pa. Lungkot sa puso ay hindi mo madarama, dahil ang Pasko ay pagsasaya. Silent night, awitin maririnig, pagkat Pasko'y sasabi, pagmamahal. Silent night, holy night na naman. Silent night, awitin maririnig, holy night, pagkat Pasko'y sasabi, saya, ito sa ating bigyan. Ito na, iba't Pasko'y pag-ibig, sama-sama Pasko'y paghandaan. Kailangan ng mundo'y tunay na pagmamahal. Silent night, holy night na naman. Na naman. Silent night, awitin maririnig, holy night, pagkat Pasko'y sasabi, saya, ito sa ating bigyan. Ito na, iba't Pasko'y pag-ibig, kailangan ng mundo'y tunay na pagmamahal. Silent night, holy night na naman. Kaya't magsama-sama Pasko'y paghandaan. Kailangan ng mundo'y tunay na pagmamahal. Silent night, holy night na
Magandang umaga po sa atin lahat at purihin natin ang ating Panginoon sapagkat minsan pa ay mapaglilingkuran natin siya, masasamba natin siya sa Espiritu at Tuhanan at tunay nga na dakila at tapat ang ating Panginoon at sa kabila ng ating mga pinagdaraanan ay narito pa rin tayo upang tunay na bigyan siya ng kapurihan at kaluwalhatian. Mga kapatid at mahal sa Panginoon, marami po sa atin ang kinakailangan kansilahin o ipagpaliban ang mga mahalagang mga bagay o gawain na dapat sana ay magawa natin. Pero dahilan sa COVID-19 ay ito po'y pinagpaliban natin o pinuspond natin o kinansila na natin. Nakalulungkot sapagkat ito ang mga bagay na ito ay ating pinaghandaan. Ito ay ginastusan, pinagplanuhan, inisip na magandang mahabang panahon kung paano ito mangyayari at ang lahat ng gusto natin ay maging maayos, maging matagumpay. Subalit dahilan sa pandemya ay hindi po lahat nagkaroon ng katuparan. Para po sa ating kapulungan ay kinakailangan natin ikansila o ipagpaliban ng ating 50th Grand Anniversary Celebration. At kung titingnan po natin yung motivation wall natin, marami po sa mga church activities ang kinansila natin because of COVID. At ito po sana towards the end of this year, bago matapos ang taon, meron na po tayong family camp, naka-ready na yung site and everything, yet we have to cancel it. Pero mga kapatid at mahal sa Panginoon, let us all remember that in spite of this COVID-19, PAN has not been canceled. FUN, PAN has not been canceled. Love has not been canceled. Being good to other people has not been canceled. Learning and growing and maturing has not been canceled. At lalo tigit, ang sabi nga po ng YAPSI sa tema nila, Christmas is not canceled. Christmas is not canceled. So my dear brothers and sisters in the Lord, despite COVID-19, ang Kapaskuhan po ay patuloy na magbibigay ng mabuting balita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, bigyan niyo po ng kalinisan ang puso't isipan ng bawat sa amin sa pagtanggap ng mga pagpapala na nagmumula sa iyong mga salita. Saliksikin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso't kaisipan na anumang pong bahid ng pagkukulang at pagkakasala na nagawa namin, sinasadya man ito o hindi, ang lahat po'y nalalaman mo. Dalangin ko po, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng kalinisan at kapatawaran. At tulungan mo kami, Panginoon, maunawaan namin ang mensahe mo sa amin sa umagang ito. Ito po amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Despite COVID-19, Christmas still brings good news. Ang sabi po sa Matthew chapter 1, verse 23 ay ganito, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Dahil po sa COVID-19, ang Pasko na itong sa taong ito ay natatangi at walang katulad at medyo kakaiba. Wala na po tayong family reunion, wala nang Christmas party, wala nang mga caroling na tayong mararanasan. Gayunpaman, maaari pa rin po nating ipagdiwang ang araw ng Kapaskuhan na may matinding kagalakan. Sapagkat ang sabi po ng salita ng Diyos, Emmanuel, nang ibig sabihin, God is with us at sumasa atin ang ating Panginoon Diyos. At ang Panginoon ay dumating dito sa atin sa lupa upang iligtas tayo sa ating mga pagkukulang at pagkakasala at upang pagdating ng panahon ay makasama natin siya doon sa langit na bayan na kung saan meron ganap na kapayapaan at kasiyahan at lugar na kung saan na napakaganda. So mga kapatid, maaari pa rin po natin ipagdiwang ang Pasko na ito na nakatuon sa maraming mga bagay na maaari natin ipagpasalamat sa ating Panginoon. Marahil maaari kang magtaka na hanggang sa ngayon sa kabila ng COVID-19 na ito, ay nararanasan mo ang kamay ng ating Panginoon na madarama mo na ang Panginoong Jesucristo ay kumikilos sa buhay mo sapagkat ang ating Panginoon, alam niya ang bawat detalye ng ating buhay hanggang sa ngayon. He knows the details of our life. Why? Because He cares about the stress, frustration, and heartaches you may be experiencing this holiday season.
And Jeremiah chapter 29 verse 11, it says, "For I know the thoughts that I think toward you, and saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." So ang sabi po sa atin ng ating Panginoon, sapagkat nalalaman ko ang aking pag-iisip at ang aking iniisip sa inyo ay kapayapaan. Kapayapaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong mga huling araw. Kaya nga po, ang mabuting balita na iniwan sa atin ng ating Panginoon Jesucristo 2,000 years ago ay mabuting balita pa rin po hanggang sa ngayon na kinakailangan natin panghawakan, pag-aralan at mapagkunan pa rin ng walang hanggang kasiyahan o kagalakan. Ang sabi po sa Luke chapter 2, verses 10 to 12, "And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you, ye shall find that babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger." Lying in a manger. At sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalang ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan." So nangangahulugan po, anuman po ang pangyayari sa buhay mo, anuman ang pandemya na mayroon tayo sa ngayon, ay maaari mo pa rin ipagdiwang ang Pasko. I-celebrate the birth of Jesus Christ na may labis na kagalakan dahilan po sa tatlong bagay, kadahilanan. One, God loves you. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng ating Panginoon Jesucristo. At sa katunayan, ang sabi ng Bible, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Sa katunayan, ito'y nakamta natin lahat. Sabi nga, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Nag-iisa bugtong na anak, ipinagkaloob sa atin. Bakit? Kasi mahal ako ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos at mahal tayong lahat ng ating Panginoon. Nilikha ng Diyos ang sanlibutan, ang buong mundo. Nilikha niya tayo, hindi para parusahan or whatever things na gusto niyang gawin sa atin. Nilikha niya tayo upang ipadama sa atin ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Ang tanging hinihingi lang sa atin ng ating Panginoon Jesucristo ay ibalik natin ito ng kapwa pag-ibig to glorify Him and to worship Him. Kaya maging ang mga anghel nagsasabi dito na, "Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men." Kapayapaan na ibinibigay sa atin. Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugnan niya. Kinalulugdan tayo ng Diyos, kaya nga tayo nalikha. Minamahal tayo ng ating Panginoon. God loves you. God loves you. And that's a reason to celebrate the birth of Jesus with great joy. Amen? Amen. Now, number 2, God is with you. God is with you. Ang Diyos ay sumasa atin. Sinasabi ng Biblia, Emmanuel, God is with us. Sumasa atin. Siya ang Diyos na dumating dito sa lupa, nanirahan sa ating kalagitnaan, nakasama natin. Na hanggang sa ngayon ay kasama natin. Ang Diyos sa pamagitan ng kinatawan niya, ang banal na Espiritu, ay kasama natin sa isang napaka-personal na kaparaanan. Inaalin niya tayo sa panahon ng kalungkutan. Ipinagkakaloob niya ang lahat ng ating mga pangangailangan at tinuturo sa atin ang tamang daan. So napalaki pong pribileyo para sa bawat isa sa atin na makasama natin ang ating Panginoon Jesucristo sa araw-araw. Na maaaring sabihin mo, bakit di ko nadadama ang presensya ng Diyos? Bakit ganito pa rin ako? Mahirap pa rin ako. May problema pa rin ako. May pagsubok pa rin ako. Now the problem is not with God. Maaaring problema ay nasa atin. Remember, God is with you. And there's no reason for us to mourn, malungkot ka o whatever na isipin mo sapagkat ang sabi sa atin, He is with you. God is with us. Maaaring di mo nararamdaman ang kanyang presensya, pero itanim mo sa puso't isipan mo ang kanyang pangako. He will never leave you nor forsake you. And He will not abandon you. At tandaan natin, pag ikaw ay malapit sa ating Panginoon Jesucristo, ang Diyos ay malapit din sa iyo. And knowing God is near means you don't have to worry or be anxious about anything.
na maaaring dumating bukas sa makalawa o sa isang taon. Why? Because God, not your circumstances, is in control. God and not coronavirus is in control. It's always God. God is near and will remove your fear. And you can remember this one. Tandaan po natin, kapag tayo malapit sa ating Panginoon, malapit sa atin ang ating Panginoon Kristo. It's a two-way relationship. Kung ikay nagtitiwala sa Kanya, madarama mo na tunay na kumikilos siya at gumagawa siya sa buhay mo. And that's the reason to celebrate the birth of Jesus with great joy. Thirdly, God is for you. He is on our side. He wants you to succeed. Kakampi natin ang ating Panginoon Kristo, hindi natin siya kaaway. At sabi nga sa atin, if God is for us, no, who can be against us? Kakampi natin ang ating Panginoon Kristo. Tandaan po natin, you don't have to be defeated in life. Hindi mo kinakailangan palagi kang talunan sa iyong buhay. Hindi mo kinakailangan na mawalan ka ng pag-asa. At hindi mo kinakailangan to struggle for anything because everything you need for success and prosperity has been made available by our Lord Jesus Christ. And sabi niya sa Hebrews 4:10, for he that is entered into his rest, he also ceased from his own works, and God did from his. So what you need to do is enter into his rest. Relax ka lang. Enjoy life. Enjoy me as your God and Savior. Relax. Rest. Why? Because ang sabi niya sa atin, God wants you to know that you are not poor. God wants you to know that you are not poor, trying to be rich. Hindi tayo mahirap na nagsusumikap na yumaman sapagkat walang Kristiyano ang mahirap, sabi na ating Panginoon. What you need to do is, you are rich discovering the inheritance. Maraming pamana sa ating Panginoon Kristo. Hindi lang natin inaangkin, hindi lang natin tinatanggap. So tandaan po natin, God is for you. Kakampi natin ang Diyos. You just need to rest in His goodness and faithfulness. At sabi nga po sa atin ng salita ng Diyos, come unto me, all ye that are heavy laden, and I will give you rest. So you don't have to worry about this COVID-19 o yung pandemyang ito at whatever things na maaari pang dumating sa buhay natin sapagkat ang ating Panginoon Kristo ay kasama natin palagi at hindi tayo iwan. Mga kapatid at mahal sa Panginoon, hindi po ba napakagandang balita ang ibinigay sa atin na sa kabila ng mga kaganapan sa ating kapaligiran at sa buong mundo ay malaking kagalakan na meron tayo? Sapagkat ang sabi po niya sa atin, God loves you, God is with you, God is for you. It's a good news of great joy for all people because God says, I love you, I am with you, I am for you. Mga kapatid, sa loob po ng 9 na buwan and going to 10 months, simula nung December 16, papunta na po tayo sa 10 buwan ng COVID-19 na ito. Ang buong mundo ay nagulo. Ang ekonomiya ay bumagsak na dahil sa coronavirus na ito. Maraming mawalan ng trabaho, maraming kumpanya nagsara, maraming namatay at nagbuhos ng naging biktima ng pandemyang ito. So anong kailangan natin? Ang kailangan po natin ngayon ay panahon na upang i-focus natin ang ating mga puso at kaisipan sa Panginoon. The one who is sitting on His throne at hindi sa virus, hindi sa stock market, not on the economic downtrend, not on the chaos brought about by the pandemic, but on Jesus. But on Jesus. Hebrews chapter 12, verses 2 and 3 says, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before Him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider Him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. Fixing your eyes on the government? No.
Fixing your eyes on the president? No. Fixing your eyes on the virus? No. But the Lord says, fix our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Then verse 3 it says, consider him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. Mga kapatid, if we fix our eyes on Jesus, we will not grow weary and lose heart and go on panic mode, because He is the pioneer and perfecter of our faith. You know, my dear brothers and sisters in the Lord, the reality is that we are still in the middle of the pandemic. And many of us are still overwhelmed, stressed, and frustrated. You know why? Because our eyes are fixated on the problem and not on the blessing of the Lord Jesus Christ. Nakatuon yung ating puso at isipan sa problema, sa pandemyang ito, at hindi nakatuon sa pagpapala na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. However, my dear friends, if you will start counting the blessings of God since the start of this pandemic, your heart will be overwhelmed with joy and of praise. Subukan nyo. Simula noong March 15 na magkaroon ng lockdown dito sa ating bansa, pinabayaan na po ba kayo ng ating Panginoon? Pinabayaan na ba kayo? Walang tatayo rito at sasabihin, oh, pinabayaan ako ng Diyos. Kung pinabayaan ka, ikaw may problema. Pero tandaan natin, God loves us. So, anong sabi sa atin? If you will just count and start counting your blessings from the time na magkaroon ng pandemic, ang puso mo'y mag-uumapaw sa kagalakan at sa pagpupuri. Bakit? Because God loves you, God is with you, God is for you. My dear brothers and sisters in the Lord, Novaliches Baptist Church, the Lord who sits on the throne did not stop releasing bountiful blessings. Yung Diyos kinikilala natin, sinasamba natin sa Espiritu katotohanan na hanggang ngayon ay nandun sa kanyang trono ng biyaya, ay hindi tumitigil sa pagbubuhos ng masaganang biyaya sa kanyang mga anak. Are we children of God? Kung tayo'y anak talaga ng ating Panginoon Kristo, hindi tayo pagkukulangin. So what we need to do is really to search our hearts. Why is this happening to me? Bakit kulang at kulang pa rin ako? Hindi pa rin sapat sa akin kung ano man natatanggap ko. Patandaan po natin, God did not stop releasing bountiful blessings to His children. All you have to do is just to start count the blessings, counting on, because if you do after you count all the blessings during this time of pandemic and during this time of trouble, and on your eyes are fixated on the Lord Jesus Christ, you will be full of joy, peace, and hope in your heart, and will be overwhelmed with singing and rejoicing. Mapupuspos kayo ng pag-awit, ng papuri, pasasalamat sa ating Panginoon Kristo. Sa mga kapatid at mahal sa Panginoon, tandaan po natin na ang tanging makakatulong lamang sa atin sa panahon ito ay walang iba kundi ating Panginoon Kristo. Now, would you like to experience the joy and peace of our Lord Jesus Christ? Amen? So for us, my dear brothers and sisters in the Lord, sa lahat po na may mga pinagdadaanan, sa lahat hanggang sa ngayon may problema at nagtatanong, Panginoon, Pasko pa ba? Mararanasan ko ba ang tunay na kahulugan ng Pasko? At meron kang gusto ilapit ngayon sa ating Panginoon Kristo, I would like to stand wherever you are. Ilapit natin sa ating Panginoon. Ang linaw ng sinasabi ng Diyos. God loves you. He is for us. He is with us. So just stand wherever you are. Sabihin mo sa Panginoon,
Panginoon, maraming salamat po sa mga paalala mo sa amin. Tunay nga, Panginoon, napakadakila mo at tapat. Na sa kabila, Panginoon, ng pandemyang ito, walang isa man sa amin ang pinabayaan mo at iniwan mo. Bagamat kung magkaminsan, Panginoon, ay nagtatanong kami at naghahanap kami ng kasagutan. Bakit? Bakit? Subalit ngayong umaga, Panginoon, lalabas kami ng kapulungan ito. Nataglay namin, Panginoon, ang ganap na kapayapaan at kagalakan that we can celebrate your birth and we will be overwhelmed with joy, praise, and singing and rejoicing. Panginoon, tulungan niyo po kami na i-focus lamang namin ang aming mga mata sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal mo, sa pagsama mo sa amin, at sa patuloy mong pagkilos sa buhay namin. Dinadakila ka namin, pinapupurihan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. God bless us all. One bright star, one bright glory, one night sky tells the story. All we have waited for has come. One child, one love, one promise, a new hope is upon us. All we have waited for has come. And the earth is filled with holy wonder. Emmanuel, Emmanuel, our God is here. Our God is with us. Emmanuel, Emmanuel, our hope revealed. This child of heaven, all is well, all is calm, all is bright. On this holy night, oh, see the face of heaven, oh, feel the mercies given. All we have waited for has come. His hands, his eyes, his spirit, our rescue now appearing. All we have waited for has come. And the earth is filled with holy wonder.
this far of heaven. All is well, all is calm, all is bright. On this holy night, one bright star, one bright glory, one night sky tells the story. All we have waited for has come. Sabi nila, ang pinakamabigat na uri ng problema ay ang problema na hindi nalalaman ang solusyon. At kapag hindi mo kontrolado kung mapagtatagumpayan mo ba ito o hindi, lalo na kung dumating ito sa pinaka hindi inaasahang pagkakataon. Katulad ng pandemyang ating nararanasan ngayon, ito ay naghatid sa atin ng matinding pag-aalala, pagkatakot at kawalan ng pag-asa. Ngunit ano nga ba ang dapat nating gawin sa ganitong pangyayari? Sino ang ating sasandalan kapag hindi na natin alam ang ating gagawin? Kanino tayo huhugot ng lakas? Saan tayo kukuha ng kapayapaan at pag-asa? Ang kwento ng aming pamilya ay marahil naging kwento nyo rin. Sa kalagitnaan ng problemang aming kinaharap, 2 daanan ang aming pinagpasyang piliin. Ang daan patungo sa pag-aalala at kawalan ng pag-asa, at ang isa naman ay ang daan patungo sa kapahingahan sa mga pangako ng Diyos. At sa harapan ng sangandang ito na aming tatahakin, ang daang ito ang pinili namin. I'm home! Ed, andyan ka na pala. Kamusta? Ay, sobrang traffic. Ganon? Pagod ka? Nakakapagod. Oo. Nasaan na yung dalawa? Ayun, okay naman sila. Si Ana, alam mo naman yan, walang inatupagod di mag-Facebook at Instagram. Si Micah, kakatapos lang mag-aral kasi may quiz daw sila bukas. Ay nga pala, next week na yung paligsahan ni Micah ng tula ha. 3 taon na nagcha-champion yung anak mo. Ni isa hindi ka pa nakakapunta. Tinatanong pala ni Sister Leia, pwede ka daw ba mag-speak next week sa youth? Kasi ang topic daw nila ay success on workplace. Pwede ka kaya nun, Ed? Ed? Wait. Nakikinig ka ba? Nag-email si boss. Sabi niya... Oo. Yes! Pinirmahan na daw ng Rapier Electronics yung proposal namin sa kanila. Kaya? Ako ang nag-present nun. Kaya ang sabi ni boss, sementado na daw yung promotion ko. Ed! Ano? Yes! Wow! Salamat sa Lord. Si boss. Sakto. Hello Edward, have you received my email? Yes, ma'am. Indeed, it was a great news. You have done a great job, Edward. You deserve all the credits for this success. By the way, we're going to Australia next week. All expenses paid, okay? So, ibibigay ko na lang yung details sa'yo later, okay? We'll talk to you soon. Bye! Yes, ma'am. Thank you. Ano, Ed? Ano? Australia next week! Dad! Basahin mo po itong ipanlalaban ko next week. Okay na. Yes, ako bahala dyan. Anak, pupunta ng Australia next week ang daddy. Anong gusto mong pasalubong? Have you heard that? My father is going to Australia next week. I'm going to ask him to buy new clothes. Dad! Say hi to my followers! Ana, what did I tell you? Avoid live streaming inside our house. You are violating our family's privacy. Hello, mga followers. Anyway, I'm going to Australia next week. What do you guys want? I'm so excited! Babalik ako kay guys mamaya, okay? Bye-bye! May binili pala akong pagkain dun sa ibaba. Tara, kain na tayo. Baka Kain na kayo. lumaki Dali. pa yun. Tara. Sige, susunod na ako ha. Maayos at plansyado ang plano para sa 1 linggo ng aking ama. Ngunit,
may isang hindi inaasahang pangyayari ang sasalubong sa amin at hindi namin ito napaghandaan. Good morning, guys! Today, we are having our breakfast. We have here chicken sandwich by McDo and sausage sulit sarap. Ay, this is not sponsored, ha? Okay, we have here plastic spoon, plastic fork, and ketchup. How about you guys? Comment down below kung anong breakfast nyo, okay? Anak, pakihinaan naman yung boses ha. Nakikinig si mami ng balita. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine. Ed, narinig mo ba yung anunsyo? Hindi kaya makansela yung flight mo next week? Imposible yan, Gina. Hindi hahayaan ng company na makancel yung very important event for this year. Dahil lang sa virus na yan. Pero Ed, baka delikado naman sa pamilya natin. Gina, trust me. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. Iingatan niya ako. Totoo. Pero ang gawain mo sa kanya, napapabayaan mo na dahil sa kabisihan mo sa work mo. Gina, stop! Please! Huwag mong sirain yung magandang araw. Hello, ma'am. Ed, I've got some bad news for you. I'm listening, ma'am. I don't know if you're listening on the news right now. It's about the announcement of the president. Ed, our tie-up is doomed. Dahil sa pandemic, worldwide businesses are affected. In line with what we're facing right now, Rapier Electronics decided to postpone the signing of contracts. And yung pagpunta rin natin sa Australia will be postponed. Balitaan na lang kita sa mga mangyayari, ha? For now, stay safe with your family. Ed, anong nangyari? Cancel lahat ng event next week. Bakit ganun? Bakit ganun na lang kabilis? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Kinancel na ng Rapier Electronics yung proposal nila. Pati yung flight sa Australia next week. Pati yung pangarap ko para sa pamilyang to. Wala na rin. Pero Dad, di ba ang Diyos naman natin hindi naapektuhan ng ganitong bagay? Hindi naman po magbabago ang katapatan niya sa atin, di ba? Tama ka, anak. Hindi siya magbabago. Hindi maitatanggi na puno ng pag-aalala ang aking ina sa mga oras na yun. Sa kanyang puso, kanyang panalangin ay hindi na lumala ang sitwasyon, na sana sa isang buwan ay magmaayos na ang lahat. Ngunit lumipas ang ilang buwan, pero wala pa din naging solusyon para sa krisis na ito. Hello, Ed? Kuya Bray, hello. Oh, napatawag ka. Ed, hindi maganda ang kalagayan ng nanay. Ang sabi ng doktor, masyadong mapinsala ang COVID para sa katulad ni nanay na may edad na. Kaya kakailanganin pa niya manatili dito sa ospital. Ang problema, sagad na ako, Ed eh. Alam mo naman, magkokolehiyo na itong pamangkin mo. Kaya lahat ng ipon, nakatabi pang matrikula niya. Pahig naman ako na gamitin muna itong pera para kay nanay. Pero baka may konting tulong ka na maipadala, mas makakainam. Sagad na rin ako, kuya eh. Susubukan kong umiram sa kumpanya. Gagawa ko ng paraan para makatulong. Okay, salamat Ed. Asahan ko yan. Ed, si Ma'am Emilia pala. Gustong makausap ka. Ako tamang-tama para mabanggit ko rin sa kanya yung tungkol sa loan. Hello, ma'am? Hello, Ed. I know this is not the best timing to tell you this news.
But the finance division already sent out the income sales report. And obviously, hindi naging maganda ang sales report ng ating kumpanya. The CEO decided na magtanggal ng mga empleyado. Alam mo naman, sa division natin, ikaw lang at ang pinsan ko ang magkasama. I have to choose between the two of you. Sino ang tatanggalin at sino ang matitira. I've got no choice here. Don't worry, Ed. Makakahanap ka pa na ibang trabaho. With your competence, I'm sure may kukuha pa sa yung iba. Ed? Hello, Ed? Ed? Ano sabi ni Ma'am Emilia? Sabihin mo naman sa akin, oh. Mukhang pati yung trabaho ko. Kinuha na ng Diyos sa akin. At bakit ka tatanggalin, Ed? Hindi ba't puro mabubuti naman yung idinulot niyo sa opisina niyo? Ed, paano na tayo ngayon? Saan tayo kukuha ng pangkakain natin? Paano na yung pag-aaral ni Ana at ni Micah? Saan na tayo kukuha ng pambayad ng bills? Hindi ko alam! Hindi ko alam. Hindi ko rin alam ang gagawin ko. Sa kalagitnaan ng kaba at alinlangan, nanatili si Micah sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Hindi siya tumigil na manalangin para sa aming pamilya. Hindi siya tumigil na lumuhod at humingi ng tulong sa Diyos. Ed, kaya pa ba ng pera natin mabayaran lahat ng bills na to? Kaya nga tayo magbibenta ng gamit, di ba? Siguro ibebenta ko na tong laptop na to. Bakit ka ba nagpapanik? Kumalma ka nga. Di tayo pababayaan ng Diyos. Eh, tigilan mo nga ako sa kakaganyan mo! Hindi tayo mapapakain ng pananampalataya mo! May pandemya ngayon! At dahil doon, maraming nagugutom. Maraming nahihirapan na tiyan ng realidad. Kaya tigilan mo ako sa kakaganyan mo. Gina, mahiya ka nga. Narinig mo ba yung mga sinasabi mo? Oo. Maraming nahihirapan ngayon. At isa tayo doon. Nawala nga yung trabaho ko. Pero hindi ibig sabihin nun, nawala na yung pag-asa ko. Maraming nawala sa buhay natin, mga kagustuhan natin. Pero kahit kailan, hindi nagkulang ang Diyos sa mga pangangailangan natin. Buksan mo ang mga mata mo, Gina. Tingnan mo, 4 na buwan na ang nakakalipas. Simula nung nag-lockdown. Pero ito pa rin tayo ngayon. Buhay na buhay. Maraming nagbago sa paligid. Nagbago ang mundo. Pero kahit kailan, hindi magbabago ang Diyos. Okay ka lang ba, Mika? Okay lang naman, ate. Nakakalungkot lang. Kasi napapansin ko, lagi na lang may pag-aalala kay nanay. Hindi ka ba mag-aalala kapag sinabi ko sa'yo na hindi na tayo makakapag-enroll sa susunod na pasukan? Nag-aalala din. Ay naman pala eh. Pero, kung yan yung kalooban sa akin ng Diyos, kahit mahirap, tatanggapin ko ang realidad. Tulog ka na nga, Mika. Para kang si tatay magsalita. Alam kong punong-puno ng pag-aalala ang puso mo.
Alam kong nahihirapan ka na. Katulad mo, natatakot din ako. Pero mas piliin nating magpahinga sa pangako ng Diyos. Panginoon, nalalaman mo ang pangangailangan namin. Alam mo ang sitwasyon namin. Sa pagkakataon pong ito, kami po ay lumalapit sa inyo. Panginoon, nangako ka sa amin na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Sa pagkakataon pong ito, sa pangalan ni Jesus, bigyan mo kami ng kalakasan. Amen. Nanindigan ng aking ama sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Naiintindihan niya ang hinaing ng aking ina at hindi siya nagsawa na ipakita at ipadama sa kanya na kailanman ay hindi kami iwan ng Diyos. This Christmas, I wish everyone could feel a kind of hope that heals lonely, broken hearts. This Christmas, I wish peace would fall like snow down to the earth below, changing who we are, and dream by dream, one thing remains, that love was meant to give away. May this season be the reason we remember this Christmas can live on beyond December. If we believe the whole world can be filled with peace and joy the whole year through. That's the Christmas I wish for me and you. This Christmas, I wish war and strife would end as unexpected friends show us with the same. Oh, this Christmas, I wish fear would be no more, and the world we're longing for would find us on this perfect holiday.
Hello, ma'am. Yes po. Naka-ready na siya. Ipapadala ko na mamaya. Okay, thank you po. Bye. Ed, birthday na ni Micah next week. Alam kong hindi natin priority to ngayon, pero baka naman pwede natin siyang bigyan ng kahit na maliit na sorpresa lang. Okay lang yan. May naitabi naman ako dito eh. Kahit magkano lang. Eto, tinabi ko talaga to para kay Micah. Alam kong maliit na halaga lang yan. Pero sigurado namang matutuwa siya kahit anong ibigay natin sa kanya. Gina! Kumusta? Hello! Baka gusto mo bumili ng kakanin. Ay, mukhang masarap yan ah! Pero bago matikman to, isulat mo muna yung pangalan mo. Ay, sige. Ayan. Ay, teka, bakit pala? Kasi baka sa sobrang sarap, makalimutan mo yung pangalan mo eh. Ikaw talaga. Salamat pero pasensya na, Elaine. Kasi itong pera na to, pambibili ko sana ng regalo para kay Micah. Kaarawan na niya kasi next week. Ay, talaga? Advance happy birthday kay Micah. Salamat Alam mo, may ginawa ako ditong special na kakanin. Bebenta ko sana to. Pero, ibibigay ko na lang na advance happy birthday gift kay Micah. Nakakahiya. Maliit na bagay lang to. Sige na, tanggapin mo. Para kay Micah. Totoo ba? Naku, salamat, Elaine. Walang anuman. Alam mo, Elaine, sana magawa ko ring maging magalak katulad mo. Alam mo, Gina, simula ng lockdown, marahil, kagaya mo, hindi ko rin alam ang gagawin ko. Madalas akong umiiyak sa Diyos. Tatanong ako, hindi ko maintindihan kung bakit niya hinahayaang mangyari to sa atin. Pero ngayon, alam ko na. Sa kabila ng lahat ng kahirapan na dinaranas natin, kasama pa rin natin siya. Di siya nagbago. Kontrolado niya pa rin ang lahat ng ito. Sa mga panahong gaya nito, sumisigaw ang Diyos. Ang kailangan nating gawin ay makinig. Makinig sa kabila ng lahat ng kahirapan at mga pagbabago sa buhay natin. Makinig kahit na nawalan tayo ng pangkabuhayan. Makinig kahit na napakaraming tanong sa isipan natin. Nag-aalala kung paano natin naharapin ang bawat bukas. Kapag natutunan nating makinig sa Kanya, magiging malinaw ang lahat. Makikita natin ang mga bagay na hindi nawala. Nananatili ang kapayapaan at hindi nakansela ang kagalakan. Maaari nating piliing maging masaya. Mahirap maging masaya kung nakita mo unti-unti nang nawawala yung pinaghirapan nyo. 200 lang ang pipiliin mo, Gina. Ang daan patungo sa pag-aalala at kawalang pag-asa. O ang daan patungo sa mga kapahingahan ng pangako ng Panginoon. Nasa iyo ang pagpapasya, Gina. Ano ang pipiliin mo? Panginoon, pagod na akong
nang mag-alala. Pagod na akong sumubok kontrolin ng mga bagay na hindi ko naman kontrolado. Pagod na akong lumaban mag-isa. O Diyos ko, buksan mo ang mga mata na punong-puno ng pagdududa. Bigyan mo ang linaw ang kalooban kong naguguluhan na. Panginoon, nalalaman mo kung ano yung sitwasyon at nararanasan namin ngayon. Pawiin mo ang aking mga agam-agam. Bawiin mo lahat ng pag-aalala sa puso ko. At palitan nito ng kapayapaan at kagalakan na manggagaling lamang sa'yo. Hindi ko kailangan malaman kung ano ang plano ninyo. Ang kailangan ko lamang ay sumandal sa kalakasan mo. Baguhin mo, Panginoon. Baguhin mo ang paraan ng aking kaisipan. At gawin mo itong naaayon sa iyong kalooban. Panginoon, hindi ako mapapagod na magtiwala sa iyo. Dahil ang pag-ibig mo sa amin ay hindi kailanman nagkulang. Oo, naging mahirap para sa amin at maaaring maging mas mahirap pa. Ang alam ko lang, ikaw ang aming pag-asa at kapayapaan sa gitna ng takot at pangamba sa mga bagay na hindi namin maunawaan. Pero ang lahat ay iyong kalooban. Ed? Kailangan pa ba natin to? Alam mo, Ed, tama ka. Ni kailanman, hindi tayo binigo ng Panginoon. Kasama natin siya at hindi niya tayo pinabayaan. Isang magandang paalala sa ating itong pandemyang ito na sa gantong sitwasyon, isang malaking oportunidad ito para papurihan siya at para mapaalala sa atin kung gaano siya katapat sa atin. Gina? Bakit? May sakit ka ba? Hindi na natin ito kailangan. Hindi na natin kailangan yan. Wala nang Channel 2 eh. Oo nga. Hindi naman natin pinapanood yung Channel 7. Branded to. Branded! 100 na lang to para sa inyo kasi mahal ko kayo. Galing pa tong US. Sabihin niya lang, mine stripe skirt. Ayan! Sa'yo na, Sis Crizel. Ngayon po kasama ko na ang pamilya ko. Ayan po, meron po tayo itong camera. 20 lang po to, 20 lang po. Uy, ano 20? 2,000 po, 2,000 po yan. Sabihin niyo po, my Canon. Ayan po, bilhin niyo po yan. Ayun, meron din po. Ayan, may nagmal na. Ayun. Oh, ang daming dito guys. Oh, anak.
Siguro wag na lang. 20 lang po yan. 20! Yan po, makukuha nyo na sa halagang 20. Lagyan nyo lang po, minded loss. Ayan. 5,000 binigyan sa mami mo. Kailangan ba talaga mura? Ay, kailangan ba talaga mura mo ibebenta? Alam po natin sila kamahal, kaya po kailangan mura lang. Conquering King, you reign above all the earth, and now we are yours. With all heaven and nature we sing, our song now forever and ever will be. Glory to glory, yours is the story we sing when our soul finds its voice. Mercy to mercy, comfort the hurting and give our hearts lost to rejoice. Nations tremble and kingdoms will bow, but oh gentle Savior, you're here with us now. Oh, di ba? Pugi. Ano yan? Hello, Ma'am Emilia. Ed, pasensya ka na kung napatawag ako agad. Ed, Okay lang magandang balita. Nag-resign na ang national manager at may pagkakataon ka nang bumalik. Medyo marami lang yung naiwang trabaho dahil yun nga marami siyang iniwan. Pero okay pa rin naman yun eh. Kukunin mo pa ba, Ed? Salamat na lang po, ma'am, pero hindi na ako interesado. What do you mean, Ed? Siguro po makakahanap kayo ng mas magaling pa sa akin para sa posisyon na ino-offer nyo. Pero bilang ama para sa aking mga anak at asawa para sa aking may bahay, wala pong makakapuno ng posisyon ko doon. Maraming salamat na lang po, ma'am. Yay! Glory to glory, yours is the story we sing. Oh God. Hello, kuya? Ed, ang nanay magaling na! Woo! Palabas na ang nanay sa ospital, Ed. Parang kailan lang, problemado tayo sa gastusin. Pero ngayon, ayan, natapos din sa wakas. Ay, salamat, Ed. Alam kong hindi ka tumitigil sa panalangin mo dyan. Salamat, kuya. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Alam ko. Sige na. Nakakaya pag nakita ka ng mga anak mo na umiiyak. Tawag ako pag nakauwi na kami ni nanay, ha? Sige. Glory, yours is the story we sing. Oh God. Glory to glory. Happy birthday, Micah! Happy birthday, anak! Thank you, Mami. Thank you, Daddy. Thank you, Ate Ana. Pasensya ka na, anak, ha? Ito lang nakayanan ng mami at daddy. Binili mo po ba yung buong McDo sa kanto, Daddy? Grabe yung daddy mo, lahat binili! Hindi. Isa lang naman ang gusto namin ng mami nyo ngayong araw na to, eh. Ang mapasaya kayo. Nakita po namin ni Ate Ana ang sakripisyo niya sa pamilya. Kahit na magkanda, ubus-ubus na po gamit natin, naging masaya pa rin tayo. Salamat mga anak, ha? Kung hindi rin dahil sa inyo, hindi tayo aabot sa ganitong sitwasyon. Malabo pa rin ang hinaharap. Hindi pa rin natin alam ang susunod na mangyayari. Pero hindi magbabago ang Diyos sa mga pangakong pinangahawakan niya sa atin. Kaya doon dapat tayo maniwala.
Daddy, anak, teka, may sakit ka ba? Hala, dalhin na ba natin sa ospital? Anak, ihanda mo yung kotse. O sige, go, go. Kain na tayo? Tara. Ang daan patungo sa kapahingahan sa mga pangako ng Diyos, ang daan na aming pinili. Hindi namin kinailangan malaman ang solusyon sa mga problema dahil iniwan namin ito sa paanan ng ating Panginoon. At ang resulta ay kagalakan at kapayapaan sa aming puso na may kaalaman na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. One bright star, one bright glory, one night sky tells the story. All we have waited for has come. One child, one love, one promise, a new hope is upon us. All we have waited for has come. And the earth is filled with holy wonder. Emmanuel, Emmanuel, our God is here. Our God is with us. Emmanuel, Emmanuel, our hope revealed. This child of heaven, all is well, all is gone, all is right. On this holy night, Almighty God, you found us lost and alone, and made us your own, conquering King. You reign above all the earth, and now we are yours. With our heaven and nature we sing a song now forever and ever will be. Glory to glory, yours is the story. We sing when our song finds its voice. Mercy to mercy, comfort the hurting and give our hearts cause to rejoice. Nations tremble and kingdoms will bow, but oh gentle Savior, you're here with us now. Glory to glory, yours is the story we sing. Oh God, and then flowing from prophets' mouths, she knew the time and finally come. A virgin heard a holy song, and love was born again. Then love was born again. Then love was born Salamat po sa mga sumubaybay at kasama namin na nalangin. Thanks for watching! Bye!
Okay, let us all praise and thank the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At palakpakan po natin ang ating koro at ang mga nanguna rito. Ang kaganapan po ngayong umaga ay nagpapatunay ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Marami nagtatanong, anong gagawin ko? Paano na tayo ngayon? Katanungan, simula na magsimula pa yung pandemya, mga nawala ng trabaho, nagkaroon ng karamdaman. Pero sa linaw po ng ating napanood, at sa linaw ng mga pangako ng ating Panginoon, that God is love, God is with you, God is for you, wala na pong makakaagaw nito sa atin. You just need to count your blessings and name them one by one, and you will be surprised kung gaano kabuti, kung gaano katapat ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Na sa kabila ng pandemyang ito, hindi niya tayo pinabayaan, hindi niya tayo iniwan. Kasama natin siya palagi. Nawas pagdiriwang natin ng kapanganakan ng ating Panginoon Kristo, makita niya ng bawat isa sa atin ay patuloy nagtatapat, naglilingkod sa Kanya, ibinibigay ang ating panahon sa Kanya, inuuna natin siya sa ating buhay para lubos pa natin madama ang Kanyang kadakilaan at kapangyarihan sa buhay ng bawat sa atin. Tandaan po natin, napakabait ng ating Panginoon. Napakabuti niya. At walang anak ang Panginoon, pinagkulang niya. Totoo. Nung sa napanood natin, they need to dispose everything. But first and foremost, their minds is focused on God. May mga pagtatalo. Subalit at the end of the day, nanalo at nagwagi ang ating Panginoon. Dahil pumili sila ng 100 sa 100. Daan ng pag-aalala o daan ng kapahingahan at tunay na kapayapaan. Ito po ang hamon sa atin ngayong umaga. Marahil ang iba sa atin may agam-agam, ang iba may pag-aalala pa rin. Anong daan ang inyong pipiliin? Tandaan po natin, ang Panginoon ay Diyos ng pag-ibig. He is with us always. And He promised us that He will never leave us nor forsake us. And He will never abandon us. You just need to trust and have faith in our Lord Jesus Christ. Pananampalataya at pagtitiwala, hawakan po natin ito. Malalampasan po natin ito. Matatapos din po ang pandemyang ito. At pagpapatuloy tayo sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Bago po natin mapakinggan ang closing song, I'd like us to bow our heads in prayer at saliksikin natin ating mga puso at isipan. Kung ano mo po naging takot natin ng mga nakaraang panahon, nakaraang araw at pag-aalala, i-claim natin ngayon, lalabas tayo ng kapuluang ito, ng lugar na ito, that we are all victorious because God is with us and in us. Sing silently in your heart. Panginoon, tunay nga napakadakila mo. Nasa loob, Panginoon, ng 9 na buwan, papunta na ako 10 buwan. Ang iba'y nawalan ng hanap buhay. Ang iba, Panginoon, ay nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Subalit naman namin ang presensya mo. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Dalangin ko po, Panginoon. Magpatuloy kami tumingin sa iyo. Magpatuloy kami, Panginoon, sa daan ng kapayapaan at kapahingahan na pinangako mo sa amin. Na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pagbabayaan. Salamat, Panginoon.
sa pagmamahal mo sa amin. At sa mga pangako mo. Na ikaw patuloy na magpapala sa amin. Panginoon, maraming salamat po. At minsan pa, Panginoon, nais ka namin dakalain sa aming mga buhay. Ito po aming inihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan pa po'y palakpakan natin ating Panginoon sa kabutihan ng katapatan. Amen. Panginoon, pinagpapasalamat po namin sa inyo. Ang kabutihan mo at katapatan mo sa buhay ng bawat sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat minsan pa ay napapurihan ka namin. At salamat din, Panginoon, sa aming koro o sa aming music ministry. Sa leadership nito. Sa bumuo nito, Panginoon, tunay nga na napakahirap ang ginampanan nilang papel dito. Magkakalayo sila, Panginoon, hindi nakikita-kita. Subalit na ipahayag ang mensahe mo na may kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Panginoon, salamat po sa buhay ng bawat sa kanila at patuloy mo silang pagpalain, Panginoon, na buhay at kalakasan na patuloy pa magagamit sa paglilingkod sa iyo. Salamat din po, Panginoon, sa mga nakasama namin sa gawain ito. Salamat, Panginoon, sapagkat lalabas kami ng kapulungan ito. Napuspos kami ng biyaya at pagpapala ng mga pangako mong iniwan sa amin. Na magpagdiriwang namin ng dakilang kapanganakan mo na may kagalakan. Sapagkat baon-baon namin ang pinili naming daan, Panginoon. Daan ng kapayapaan at hindi daan ng pag-aalala at agam-agam. Lord, help us to fix our eyes on Jesus, the perfecter of our faith. Panginoon, salamat po na marami sa lahat ng ginawa mo at gagawin pa sa amin. At patuloy mo kami ingatan at bantayan at ilayo sa pandemya ito. At kami nananampalataya, Panginoon. We cannot control the uncontrollable, but you can control this COVID-19. And in your time and in your will, matatapos po pa doon ang pandemya ito. Panginoon, muli po, ibinabalik namin sa iyo ang pasasalamat. Brothers and sisters in the Lord, let us go from this place proclaiming that we have seen the glory of God, believing that there is a light that shines in the darkness, which the darkness shall not overcome. And may the love of the Creator, the joy of the Spirit, and the peace of Christ, child, be with us all. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name we pray. Amen and amen. There are presents underneath the tree. The train goes clang and the drum goes bang. There's a gift that you cannot see. Oh, the best present of all is Jesus. The best present of all is God's heart. Yes, the best present of all is the one God gave to me. The best present of all is from Him. Underneath the mistletoe, Grandma gives me a kiss. So I give her a gift I made myself, and I give it with a wish. May your best present of all is Jesus. May your best present of all be the sun. May your best present of all be the one God gave to you. May your best present of all be from Him. Well, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, but most of
heart.